Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang mga lumagablab na laban dito sa freestyle or fish random chess. Sa katatapos lang po na kung saan ang nag-champion ay tumanggap ng 200,000 US dollars. At nung tinotal ay umabot pa raw ng 500,000 US dollars. Grabe ang laki. Fisher random to ha. Talagang hindi pa real chess to. Ang laki ng premyo. Lalo na nandyan po si Magnus Carlsen. Nakaharap niya uli si Javokir Sindarov ng Uzbekistan sa knockout stage na. Dahil kung matatandaan niyo po sa ating last upload, tinalo ni Sindarov si Magnus sa round robin stage. Dito kaya sa knockout na. Na-knockout pa rin ba ni Sindarov si Magnus? Pumili lang po ako ng best game nila at magkakaalaman dito sino ang sumulong sa another bracket and i-analyze po natin kung sino ba talaga ang nag-champion dito. After nito, mayroon pa tayong i-analyze championship at yun ang tumanggap ng 200,000 champion prize. Grabe, big time. Pero bago yun mga kamatyas, atin muna ang sagutin ang iniwan nating puzzle sa ating nakaraang video. Ito po yun, hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's Black to Play mga kamatyas. Laro ito ni Anand noong 2008 ang ginawa pambihira. Congratulations sa mga nakakita ng Queen F3 sacrifice. Pag kinapture po kasi yon, capture, may one move mate. Matyas sa Rook H1. Okay? O, kinapture muna. So nagkaroon ng check. Aangat lang sa tamang square para wala ng mga check-check. Ayun. Kinapture na po kasi kung hindi ka capturein ng queen, yun pa rin ang threat eh. Bibitaw pa rin doon ng sacrifice. Paki-imagine nyo po, mamamatchas ang white king. Yun nga lang, pagka-capture sa queen, capture, nananatiling may matchas pa rin doon, unstoppable mga kamatyas ang Matias. Okay, congrats sa mga nakakita. Okay, salamat po. Ayan, mission complete, daily puzzle. Alright? At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Yan po mga kamatyas. It's White to Play. Laro pa rin ito ni Anand noong 1990 Novi Sad Olympiad. Ano kaya ang matinding ginawa ni Anand dito? May paspon siya pero ang daming pyesa ng black, ano? O sige po, pakilapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Ang link ng puzzle nandito rin po sa comment section. At yung atin pong raffles, mga kamatyas, pasensya na po. Wala tayong raffle this week, no? Kasi bukas na ang ating Kamatyas 18th edition year-end tournament na gagawin po sa Bacoor City Coliseum. Ayan. Busy po kami sa preparasyon. Kagabi, inabot na ng late na ang uwi. Pasensya na po. Bali, next week Tuesday, dalawa-dalawa ang gagawin nating raffle prizes, no? Nakaraan, wala rin tayo eh. So, 1,000 ang mananalo next week, 500 at 10 100 GCash na. Ano po ang task natin for this week? Nasabi ko po last time, puzzle weekly solver, tapusin po, 50 over 50 dapat ang puzzle, full bar, and then maka 30 games po dito sa Internet Chess Club. Okay, screenshot nyo lang. Available po ang ating Google Form link. Doon nyo lang po i-upload ang inyong screenshots na kayo po ay naka 30 games. Okay po mga kamatyas? Alright, no? Yan ang task natin and then pwede ka nang manalo next week. Okay po, magkita-kita po tayo bukas mga kamatyas ha. Ang ating year-end chess festival ng Kamatyas. Nagaganapin po sa Bacoor Coliseum. Okay, may mga paraffles pa tayo. Alright, ang ginawa dito ni Sindarov nag-D4, okay, and then nag-G6. By the way po mga kamatyas, may threat kagad yung queen papunta sa D4 dahil nga po ito ay fish random, randomized pieces. Alin ang mga pyesang tumama sa real chess? Yung bishops lang yata, saka yung king, ayun. Tama ang pwestuhan. Yung rook, knight, queen rook, ayun, na randomized na. Okay po? Yan talagang fish random, randomized talaga yan eh. Knight B3 dinipensahan ang pawn at nag E5, binirake kagad dito ni Magnus. Nag-push D5 lang and nag D6. Okay, para pakawalan mamaya ang development ng bishop. Nag E4. Okay, control the center, pero kung minsan hindi nasusunod yung principle ng control the center sa real chess eh. Kasi iba na nga ang pwestuhan eh. Nag F5, okay, para i-pressure kagad. Pero nag C4 lang dito. Aba, nag-sacrifice ang pawn. Si Sindarov, Knight B6 muna, develop muna si Magnus. Pero pag kinapture ba ang pawn, ano mangyayari? Mag-G4. Ayun, para babawiin yung pawn. Wala bang pang depensa? Wala.
wala. Walang pang depensa. Walang bishop F5, may pawn kagad. Oh, usually sa real chess may knight, 'di ba? Wala namang knight diyan. Ayun. Galing ah. Oh, so, ang ginawa dito, nag-knight b6 na lang si Magnus. Nakita niya pala may g4 pa parating. At nag-knight c3. Okay, suporta na. Nag-a6 muna. Para hindi rin makalundag. O, kailangan dito pagka Fischer random, mga kamatsas, dapat talagang matalas ang isip mo dito. Alam mo kagad yung mga paparating. Matunugan mo kagad, maramdaman mo kagad. O kaya nag-a6 si Magnus para walang lundag ng knight sa b5 na makaka-atake sa c7. Galing ano? Nag-h4 na. Okay. Si Sindarov ay gustong umatake dyan, magbe-break ng ganon. Knight F7, paunti-unting paislog-islog na developments lang. Bishop E2, Bishop D7, nag-F3 para talagang mas maging solid na ang pawn E4, nag-H5 na. Okay? So ayaw na ni Magnus na baka mamaya ay mapabayaan niyang maka-H5 dito si Sindarov na makapagdulot pa ng atake, pressure sa king side. Kaya binarahan na niya ng pawn. At nag-rook F1. Ayan, pamorma lang. Ano po ang ibig sabihin yan? Para pag kinapture yung pawn, kakapture ng pawn din, magkakaroon ng bukas na tore. Kumbaga pang handa-handa lang. Nag-knight A4. Okay. So hinamon ang knight. Okay, tinanggap ang exchange. At nag-queen G1. Ayun, sumilip na. Naku, may nakikita akong mga pasok-pasok doon. Nag-bishop H6 lang. Hinamon ni Magnus ang bishop. Kain lang ng queen at nag-knight D2. Ang nakikita ko dito mga kamatsas, no, kung bakit hindi ginagawa ni Sindarov ito, pagka gumanyan magkakasling eh. Oh, di ba? Depensado na yung tore na parang nawalang saysay na sayang lang ang tira ng queen A7, hindi rin pala makakakalikot. Okay? O kailangan no? May mga ganun galing ng Fischer random din hindi makasundot Parang ang sarap sundutin Oh. Pero nag-knight dito lang dito at nag-G5. Ayun na. Biniak na kagad. Gusto na kagad ni Magnus makauna siya sa potential na magiging atake. Bishop D3. Teka muna. Bishop D3. Libre ang pawn sa F5. Ba't naman hindi kinapture? Ano meron? Kakapturein lang daw ang pawn. Kung sa bagay, mabubuksan po kasi yung tore at may H3 pa, mga push-push, mape-pressure, nandyan ang queen. Nakakailang nga naman. Parang ang forma kagad dito ng black mga kamatsas. Ayun, kaya naghinay-hinay muna at ang ginawa dito, nag-bishop D3 muna, kinapture na yung pawn E4, knight takes E4, kinapture ang pawn, at ayun na nga po, nangalikot na dito si Sindarov. Kinalikot na niya, pero nag-rook C8 lang. Ha? Binigay yung pawn B7? Queen F2! Nako, ano ang hiwaga nito? Pag kinapture kasi ito, makakapasok si Magnus doon. O di obligado, haram. No choice. Saka magkiking E7 para yung tore, depensado ng tore. At ito pa ang nakikita kong malupites na paparating mga kamatsas. Yung kain dyan, ay nako, grabe. Grabe mga lalim na mga nakikita nilang plano, no? Sa Fischer random po kasi dito kailangan mas tutok ka 'Diba? Kung ikaw ay focus tutok sa chess talaga, dito lalo. Kailangan matalas ang mata. O nakikita pa yung mga ganon. So hindi pwedeng bitawan yung E3 square. Ang ginawa na lang, bumalik na lang si Sindarov. O yun, para i-threat yung pawn H4. Pero nag-bishop D7. Bumalik na lang din kasi baka mamaya matirahan lang din ng B3. Umatras muna, tamang forma-forma muna. At kinapture na nga ang pawn H4. Pero ayun na nga. Pumasok na, check, harang. Ayun. Teka muna, ba't pinasok naman ni Sindarov yun? Mukhang nakakatakot nga yung pinasok niya, no? Rook F2. Pero teka muna mga kamatsas, no? Atin munang... Bakit kaya hindi nag-knight F6 check naman? Parang ang ganda niya na. Magkiking E7. Na tipong parang pag nag-knight G4 check, parang tangay ang queen pero may queen G5. Grabe. Sukat, no? Sukat na sukat. Kalkulado ni Magnus na walang kapahamakang mangyayari sa kanya. Ang galing, ano? Sukat na sukat niya Okay. Shoutout nga pala sa AQ Prime, mga kamatsats. Spelling, capital A, then capital Q, space, and then Prime. Ayan, para po makapanood kayo ng mga sariling atin na pelikula. Kung merong Netflix, meron naman tayong AQ Prime. Ayan. Shoutout kay Attorney Aldwin Alegre ng AQ Prime.
Naimbitahan po tayo last time sa kanilang year-end tournament ng AQ Prime. Thank you so much po. Okay. Balik tayo. Kaya nag-Rook F2 na lang dito si Sindarov kasi talagang natanaw niya, walang mangyayari. Sigurado, binusisi niya yan. Inanalyze niya, wala talaga eh. Nag-Rook F2 na lang. Kain ng queen, at kinapture at nag-king E7. So dito, 5 pawn. So lumalabas 6 na pawns kay Magnus. Lamang ng 1 pawn. Rook H1, pinuntahan kagad ang lamang na yan gustong bawiin, pero ayaw ni Magnus. Sinuportahan. Bishop F1, Bishop F5, Knight G3, and Bishop G6. Maintain lang ang pawn. Nag-Rook H4 para di makapush. At nag-King F6. Lalapit na sa G5. B4 para makapag-create ng something dyan sa queenside. Pero pinuntahan na ng King. Umatras and pinush na. At umatras. Siyempre, hindi po pwedeng i-exchange yung Knight. Kakapturin talaga yan tapos King F4. Nako, talagang tuluyan ng babagsak ang posisyon ng puti pagka ganun. Kaya Knight E2, maintain the pieces as much as possible. At ayun ang mga binibiling tira. Yan ang mga binibiling tira. Mga pamungi. No? Pamungi sa pawn structure. Pinush lang mga kamatsas. Kasi kung kakapturin po, ito po yung ibig sabihin ng sinasabi kong pamungi. Madaling mabawi. Pag nabawi, tubong-tubo dahil may next target, weak pawn sa A2. Grabe, no? Yan ang mga discarding malalalim ng mga gantong kagagaling na players eh. Oh. Kaya pinush lang para maintain, walang butas, maintain ang pawn structure at nag-B6 lang. Kumbaga, i-phoenix muna ni Magnus yung queen side at ang talaga magiging topic dito ay yung king side na. At nag-bishop H3. Saan pupunta ang bishop na yan? Maaring pupunta sa E6. Okay? I-exchange dyan sa knight. At nag-king F6 muna. Bumaba muna. Ayun, may knight G5 na akong nakikita. Imagine niyo po, lakas ng knight G5 paparating. Knight C3, knight G5, bishop G4, at nag-bishop D3. Yun lang. Another, bagong pangalan. Bagong word to Bagsacacious. Bago. Merchandise. Kamatyas. Bagsacacious. Ano yun? Bumagsak kasi ang pawn sa C4. Bagsak eh. Bago yun. Ngayon ko lang nasalita yun Bagsacacious. So, hinain. Bagsak eh. Nag-Rook C1. Ayun. Push. Nakko. Kumbaga sa basketball, binabantayan to. May lumusot namang isa sa kabila. King G3. Bishop D3. Okay. Knight D1. Ayun, dito po mga kamatsas ay hindi na pinagpatuloy. Nag-resign na po si Sindarov. Kasi ang gagawin ditong next move ay mag-H2 na. Magkuqueen na yan. Sasaluhin ng knight yan. Obligadong pigilan ang paparating. O tapos sisimplihan lang daw ng Rook H7. Ayun, didepensahan lang yung pawn para di makain. Hindi naman makain-kain yung bishop na hanging dahil anytime naman pag nawala ng bantay, magpo-promote yan. Kumbaga dito sa posisyon na to, sugswang na. Nag-iintay na lang, nag-iintay na lang ng hantungang kamatayan pagka ganitong position mga kamatsas. So, niresign na ni Sindarov. Ako'y believe sa batang yan. 19 years old pa lang, World Cup champion na mga kamatsas. Tapos napapahataw na ngayon sa mga world class tournaments. Ganun talaga eh. Pagka nag-champion ka, ang ganda ng break mo. Ang daming magi-invite sa'yo. Naalala ko si Magnus noon, si Wesley noon. Nung time na papaganon siya, no? Ang daming imbitasyon. Halos lahat ng tournaments, andun siya. No? Si Wesley. Ngayon, medyo matumal. Masasabi natin medyo matumal ang tournament si Wesley. Pero pag sumali naman siya, siguradong talagang world class ang tournament. Ibang level. Okay. So, ganun talaga, no? Panapanahon lang yan, mga kamatsas. Eto naman, ang championship na susunod natin talagang nag-agawan sa $200,000 prize. Ang nakalaban ni Magnus, walang iba kung hindi si Levon Aronian for championship. Ang ginawa ni Levon Aronian, nag-D4. By the way po, ito po yung mga tumamang pyesa sa real chess position. Ang daming tumama Oh, grabe. Queen at knight lang ang nagkapalitan. Dapat andyan ang queen, real chess na. Di ba? Okay. Nag-F5. Ayun. Parang Dutch defense yung ginawa ni Magnus. Oh. Diba sa real chess, D4, F5, Dutch defense yan eh. Nag-F3. Para bubuuhin na ang sentro. Nag-E5. Ayun. Sinakripisan kagad ni Magnus. Kinain, inaccept ni Levon.
Saka babawiin, pinuntahan ng knight, knight C3. Ayan. O, dito may lalim siguro, no? Bakit kaya hindi naman sinuportahan ng pawn ni Aronian para talagang hindi mabawi yung pawn? Ano meron? Sasabayan pa ng D6. Ayun lang. Dito na ngayon papasok yung lalim talaga. Talagang sa level nila malalim. Eh. Mag-o-offer na naman, no? O pagka kinapture yan, bishop takes. 1 pawn down dito, black, pero butas yung E4 ng puti. Nako, lamang na sa developments dito ang black. Delikado sa puti yan. Sa level nila, delikado yan. Sense of danger yan, mga kamatyas. Okay? Pero sa hindi naman ganung kalakasan, okay pa yan. Pero sa level nila, naku, pigado ka. Kaya ginawa na lang ni Levon, mas pinili na lang niyang mag-develop ng mabilis, ipabawi yung pawn sa E5. Pero ayaw pang capture, no? Nag-knight E6 pa, maraming mga pasakali si Magnus. Nag-E4, ayun na. Binirake na rin sa sentro, kinapture, knight takes E4, at nag-B6 lang. Ang tagal bawiin yung E5. Tagal bawiin. O, ayan muna. Magde-develop muna ng bishop. Knight BC3, Bishop B7, nag-F4. Ayun, talagang nakulitan na si Levon. Ayaw mo talagang bawiin yan, Magnus. Sige nga, suportahan ko yan. 1 pawn up na ako. Ayaw mong bawiin. Nag-castling queenside, Bishop E3, D5. Ayun na, nanggulo na dito. Ginulo na. D5 na, obligadong i-enpasan capture. Kasi po, pagka hindi in-enpasan, haalis lang ang knight kung saan may D4 double. Masakit yan. Isang pyesa yan. O, in-enpasan, capture, Queen F2, ayun, para depensahan. At nag-Queen F7, tinireplay ang atake. Ito na yung panahon na gusto nang bawiin ni Magnus yung lamang na isang pawn ng puti. Pero nag-Bishop C4, tinusok muna. Nag-Queen F5, umilag sa tusok. At nag-castling queenside. Okay, develop na. Nag-King B8. Rook D5, yun lang. Ang napansin ko dito, mga kamatyas, masyadong kumbaga, nasobrahan sa daming pasakali si Magnus, no? Parang hindi mo na mababawi yung... Paano mababawi? Ayun, naku po. Ay, oo nga. Genius, kinain yung bishop pero hanging yung knight sa E6. Obligadong capturein ng rook para manatiling suportado ang knight. Kinapture, capture, rook D1, nag-Queen E7, at nag-rook E1. Ayun. Para may marka ng panganib dyan sa knight na yan. Ako, aalisin na lang ang bishop. Tatamaan talaga yung knight sa E6. Pero, inistorbo kagad ni Magnus para mag-react kagad, mapaalis, mapalayas ang bishop na yan na tumututok sa knight E6. Pero, pirming, relax lang. Bishop D3 atras lang. Queen D7. Ilag na sa E-file. Danger. Nag-F5, tineret ang knight. At umatras muna. Bishop F4. Yun nga lang po. O ito talagang formang real chess na. Yun nga lang ang kagandahan sa posisyon ni Levon. Dalawang bishop, dalawang espada yan. Naku, nanunusok talaga yan. Hiwain ka talaga yan. Dalawa yan eh. Buhay pa. Hindi pa badang isa. Nag-knight C6. Nag-G4. Lamang ng isang pawn pala. May dalawang espada na. 1 pawn up pa. Oh, nasarapan si Magnus sa kakapasakali eh. Nag-A3 para wala mo ng gulugulong lundag. Yan, prophylactic move lang. Pamamaraan para pigilan ang discarding atake ng kalaban. No? Prophylactic move. At ayun, nang gulo na. Check, pag kinain, may bawi naman sa bishop. May bawi, di ba? Pagka kinapture yan, mawawala ng suporta. Pero hindi pinansin ni Levon. Kumembot lang. Nag-knight C5, tiniret ang bishop. Umiwas lang. Nag-rook D8, dinoble, battery sa D-file. Pero yun lang, yan ang mga binibiling tira. Masagwang tignan kasi shield ng White King yan, pero yan pa ang pinang-atake. Ay, ang tanong, saan pupunta ang knight? Oo nga no. Kinuwin D4, obligadong kumounter. Oo, kumounter kasi walang pupuntahang matino yung knight eh. Kinain, chumek doon. Obligadong harangan ng bishop. Aw, grabe yun ang mga malupites na hindi ko napansin. May mga sibat pa lang gano'n, no? Sinibat, oh. Hoo! Paano? Hoo! May sibat. Kinain. Ayun. Double. Tinabihan ng king ang tore.
Kinain lang. Yun lang. Hanging pa kasi yung knight. Sukat na sukat, no? Well engineered ang kanyang mga tirada ni Levon. Sukat na sukat. At nag-knight e4, so may threatening, double, palili pa rin ang bishop pag di nakita, obligadong agapan. Nag-king b2, a6, agapan din kasi kakapturin talaga yung pawn a7 at nag-bishop to e2 muna. O, sinecure muna ni Levon na yung pawn kasi baka mamaya makalikot, mga ganun-ganun eh. Nag-king d7, knight e5 check, nag-king d6, knight c4 check, king c7, nag-h4, ayun. And then nag-h5, ayan. Gusto na ni Magnus bungiin ang napaka-solid pawn structure, gn5 lang. O kasi anytime naman, ayun, no, may sundot doon, kinapture. Pero teka muna, mga kamatsas, bakit kaya hindi muna gumanito? Kumbaga, isecure muna yung h5 na depensado bago capturein yung pawn. Ito po kasi mangyayari. Hindi papansinin yung hanging bishop. May f6 kasi. May ganun. May pagkakataong makawala. O di ka-capturein yan. Pag kinapture, capture lang. Hindi pa rin makain ng hanging kasi hindi mo naman mapipigilan yung papromote na queen. Obligado magbi-bishop e6, di ba? And bishop d3. Pagkakataon ng umiwas kasi nga may threat. Tapos gaganon yan, etc. etc. So, still winning for white, mga kamatsas. Okay, balik tayo, no? So, ginawa dito ay nakipagsabayan na lang si Magnus kinain, pero may kain din doon. So, still one pawn up pa rin, maintain na maintain ni Levon ang kanyang kalamangan ng isang pawn. Ayun, kinalikot, inatake, bishop d3 muna, knight h5. Ayun, pinapaikot ni Magnus, ginugulo-gulo na lang niya, pero si Levon ay talagang iniingatan niya talaga. 2 pawns up na. Tama? 5 pawns, 2 pawns up na. Kanina 1 pawn up lang. Wala na. So pag king d4, hindi na talaga nakayanan ni Magnus na ipagpatuloy pa. Ni-resign na po, mga kamatsas. At si Levon ang humarap kay Kamer for championship kasi si Kamer galing sa losers bracket. So, nagbakbakan pa pero si Levon, since nasa winner's bracket, twice to beat siya, si Levon pa rin ang nanalo. Kaya siya ang nakapag-uwi ng tumataginting na $200,000 US. Pero bakit ganun? Sa mga post na nakita ko, parang ang naiuwi daw ni Levon ay $500,000 US. O ano pa man, basta champion si Aronian. Grabe si Levon. Nakakagulat din, ano? Kumbaga parang minsan laging pag nandyan si Magnus, Magnus na lang lagi. Pero hindi araw-araw, ika nga ay paksiw. Adobo naman paminsan. Okay, mga kabatyas, muli po, no? So sa mga gusto pong pumunta sa ating venue, malaki ang ating venue. Nako, pwede kayong makaupo-upo doon, makapanood kayo, no? Maganda yon, mga kamatsas. May banda pa tayo. Maaaliw kayo doon. So, talagang todohan na ito. Kasi nga, year-end tournament na kamatsas. 500 players. Ewan ko lang po, siguro sa taon na ito, parang ang year-end tournament ng kamatsas ang masasabing may pinakamaraming participants sa taong ito. 500 to eh. Federated pa to, mga kamatsas. Okay, yung iba po nag-avail ng uniform, yung iba naman hindi. So mas maganda makapag-avail ng uniform para talagang pag kinuhanan sa video, makuhanan kayo, ay ang ganda. Naka-t-shirt lahat ng players. Nakalagay kamatsas sa likod 18th edition. Wow! Okay, mga kamatsas, muli po, shout out sa AQ Prime. Ang ganda ng polo shirt na binigay sa atin. Thank you so much po, Attorney Alduin Alegre. Ayan, mga kamatsas, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. Kita-kits bukas!